So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, so yung ginawa nga po ni Sara Duterte doon nga po sa rally, 'di ba? Sinita po siya ng mga congressman. Ang daming sumita sa kanya noon. Hindi lang po tayo yung sumita kay Sara Duterte. Kung bakit siya pumunta sa rally ni Kibuloy at ang panawagan ay mag-resign si PBBM at ang ipalit si Sara. So, syempre naman, 'di ba? Alam naman natin na pagdating po sa mga batas, mas matalino naman yung mga congressman natin. So ngayon itong si JJ Suarez, Si JJ Suarez sinita si Sara Duterte doon nga po sa paglamyerda niya, diyan nga po sa what do you call this? Sa rally nga po ni Kibuloy, diyan nga po sa Liwasang Bonifacio. So sabi dito, no, basahin lang natin 'to. Sabi dito. Solon warns, so may pagbabanta pala, no? Solon warns VP Sara joining anti-admin rallies may send a wrong signals. Actually, hindi nga to may send a wrong signal eh. Talagang nag-send talaga siya ng wrong signal. Ayun talaga yon. Walang yan na yan. Tanga-tanga talaga, no? Yung sa nakaraan nating content, nagtanong ako doon eh. Kung si Sara Duterte ba talaga ay anti-BBM or talagang tangalan talaga. Isipin nyo na mga kababayan, sobrang basic lang nun eh. Si Sara Duterte, parte ng gabinete ni PBBM. Parte siya ng gabinete. DepEd Secretary. So, ibig sabihin nun, yung amo mo, presidente. Tapos, pupunta ka sa rally na ang panawagan, tanggalin yung presidente, ikaw yung ipapalit. Di ba? Kung di ba naman katangahan yung tawag doon, anong tawag nyo doon? O, dalawa lang yun, katangahan or talagang traidor talaga si Sara Duterte. O, so, sabi dito, basahin lang natin to sabi dito. Vice President Sara Duterte has been warned, di ba may pagbabanta, no? That her attendance at the prayer rallies where the administration and the First Lady herself were attacked verbally may send wrong signals considering that she is still part of the cabinet. O, di ba? Sabi ni JJ Suarez House Deputy Speaker David Suarez and one rider party list Representative Ramon Rodrigo Gutierrez, so dalawa pala sila, no? On Monday said that while Duterte has the right to her free speech, attendance to prayer rallies organized to support Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy may be misconstrued. Okay. So sabi pa dito ni JJ Suarez, ito yung malupit eh. Sabi ni JJ Suarez, I think maybe in the next few chances, we should be aware. So we should be aware of what the events we are attending about. Okay, sabi ni JJ Suarez. So, ibig sabihin pala noon, pumunta si Sara Duterte doon, hindi niya alam kung ano yung pinuntahan niya. Yan yung pinapalabas ni ni JJ Suarez eh. Di ba? I think maybe in the next few chances, we should be aware of what the events we are attending are about. O Sara, tatanga-tanga ka daw mupunta ka raw ng rally na hindi mo alam kung ano yung agenda ng rally. Isipin no, pupunta ka sa rally, hindi mo alam yung agenda. Wala yan si JJ Suarez, lakas mang asar minsan eh. Okay. Because people can see the tenor of that prayer rally. I think the anti-administration sentiment and the calls being made by the people are very strong, Suarez said. And then, of course, being part of the cabinet of President Bongbong Marcos, it sends the wrong signal, especially for me, because we vote for both of them. And they won because of the call of unity. O, sabi ni JJ Suarez yan. So, para mas maganda, I think, syempre may video tayo niyan. Diba? Kapag may video, papakita ko. Pag may nakita kong video, papakita ko. Pag wala, di article lang. So, ito nga po sinabi ni JJ Suarez, no? I think siguro sa mga susunod na mga pagkakataon, malaman din natin yung mga dinadaluhan natin. Kasi syempre, kita niyo naman yung tenor nung prayer rally na yon. I think, very strong yung anti-administration sentiment at sinisigaw ng mga individual na nandun. So, of course, being part of the cabinet of President Bongbong Marcos, so it sends the wrong signal.
Especially for me, di ba? Kasi ipinaglaban natin, kaya sila na parehas nanalo dahil sa unity at pagkakaisa. Hindi dapat yun din yung nakikita natin pagdating sa mga leader natin sa taas na yung pagkakaisa at pagtutulungan. So, yun lang po yung mababanggit ko doon. So, I think, we need to be a little bit more prudent and proper in deciding what events to attend pagdating sa ganung usapin. Oo nga, no? Sarcastic nga, no? Ang sarcastic ni JJ Suarez dito, no? Well, tingnan natin, no? Kung alam ba ni Sara Duterte yung ibig sabihin ng sarcasm. Baka hindi niya alam. So hindi nga, no? Kasi kung talagang ang isa kasi ako naniniwala naman ako dapat na pag ikaw ay isang mambabatas at ikaw ay public servant, dapat maalam ka sa mga ganyang klaseng mga speech. 'Di ba? So, ngayon mga kababayan, napaka-sarcasm naman talaga, no, na dapat next time, 'di ba? Alam natin yung mga ina-attendan natin. Parang kasi mga kababayan, alam naman natin, na alam naman ni Sara Duterte kung ano yung pinuntahan niya. Alam naman ni Sara Duterte yun eh. Kung ano yung pinuntahan niya doon, anti-PBBM rally yun. Pero syempre itong si JJ Suarez, 'di ba, na ako naniniwala naman akong magaling siyang congressman, na ang sabi lang ni ni JJ Suarez, well, sana next time alamin mo yung pinupuntahan mo. Walang yan na yan, no? Lakas mang asar eh. Oh. Actually, mas nakakaasar yung ganun. Kaysa mura-murahin ka. Tapos inasar ka ng ganyang klaseng expression na sarcastic. Kasi ibig sabihin nun, matalino lang makakagets ng ganun. Yung mga biradang sarcastic. Oh. So, Diyos ko si JJ Suarez, no? And then mga babayan kasi, ito alam ko na panood yun na to eh, pero balikan lang po natin. So, mga kababayan, di ba? Ito po kasi yung pinuntahan ni Sara Duterte na rally. Ito yun eh. Ang tanga-tanga naman talaga ni Sara Duterte, no? Alangan namang hindi niya napanood to. Alangan namang hindi napanood ni Sara Duterte to bago siya pumunta ng rally. Kasi nauna itong speech na to ni Ka Eric, and then pumunta siya ng rally. Isipin niyo yun mga kababayan, no? Kasi kung pumunta si Sara Duterte doon, and then hindi niya pa alam na anti or oust BBM yung talagang agenda nun, medyo understandable pa. Pero yun nga lang, nauna itong speech ni Ka Eric eh. And then doon siya pumunta. So ang tanga-tanga mo naman talaga kung pumunta ka nang hindi mo to alam. Oh. So ito pakinggan niyo to . Nandito, there is an undeniable, hindi maitatanggi na serious failure of leadership and incompetence on the part of the current administration. Failure of leadership. Very incompetent, insensitive, elitist. Walang paki sa mga ganitong katotohanan inilahad ko. Kaya tayo ay nagtitipon-tipon at nagsasakripisyo. Vice President Sara Duterte, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, ang panawagan ng sambayanan for the Vice President to take over as President ay nakatarungan, konstitusyonal na sa batas at pinaka-importanteng kailangan. Yun ang dapat marinig ni Sara Duterte at gano'n na rin ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police. Yan ang konstitusyonal na paraan upang lutasin itong problema at krisis sa lideratong pinakaharap natin. Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Kami ay amoy Palmolive. Kami ay amoy Palmolive.
Walang yan. O isipin niyo mga kababayan, no? Ito yung rally na pinuntahan ni Sara Duterte. Oh, ito yun eh. Tapos andun yung mukha mo, 'di ba nakikipagbeso-beso ka, nakikipagpicturean ka, ang tanga-tanga mo naman. Ito lang no, ito yung sinasabi ko sa inyo eh. No, ito. Kunwari, si Sara Duterte nasa matinong pag-iisip. Oh, kasi ano eh, ethics yung pinag-uusapan natin dito eh. Parte ka ng gabinete. Oh, kung ganyan lang naman ginagawa mo, mag-resign ka na lang. 'Di ba? Nagagamit mo pa yung DepEd, nakaka-impluwensya ka ng mga bata. 'Di ba isipin ng mga bata, yung DepEd secretary, ganun yung ginagawa, so ibig sabihin tama 'yun. Oh, tapos pagbalik ni PBBM, nakikipagbeso-beso ka pa na parang walang nangyari. Oh, pero mga kababayan, kung talagang matino si Sara Duterte at si Sara Duterte po talaga ay hindi binubuwag yung unit team na yan, nagbigay dapat ng statement si Sara Duterte. 'Di ba? Dapat nagbigay siya ng statement parang ganito, ulitin ko lang yung joke ko ha. Parang ganito no. Ganyan si Sara Duterte eh. O paano ba 'yon? Kalalakihin natin. 'Di ba? Ganyan eh. Mga kababayan, ako po si Sara Duterte ay hindi sumusuporta sa panawagan ni Ka Eric na pababain ang ating presidente Bongbong Marcos at ako ang ipapalit. Syukran. Di dapat may ganun eh. 'Di ba? Oh, 'di ba? Assalamualaikum. Kami po sa Office of the Vice President ay hindi po pumapabor sa panawagan ni Ka Eric dahil siya po ay si Mr. Clean. pero hindi niya ginawa yun. O tapos makikita natin si Sara Duterte andun sa rally. O, yan o. Ayan o. Nagawa mo dyan. Ewan ko lang, nakakadismaya, no? Ay, nako, Takero, ano bang aasahan mo sa isang bobo? Kanina, ito lang, no? May nagreklamo kanina, bakit wala dong DDS na nakapasok? Binablock nyo kasi. Kanina nga, mamaya nga, pagkatapos ko nga nito, maglilinis nga ako. Ang dami nakablock kasi ng mga DDS eh, kaya walang DDS ngayon. Then nakita ko lang yung comment kanina eh, malungkot wala dong DDS, wala kayong makuyog. Binablock nyo kasi. O sabi ni Sharon Landero, wala siyang alam. O, di ba? O. Sabi naman nito, thick face, kapal ng muka. In English mo pa, kapal ng muka. Ayun yun. Oh, di ba? Oh. So yun kasi mga kababayan, di ba? Ito yung sinasabi natin dito. Kaya ko lang naman binalikan yan. Kasi sampal sa muka ni Sara Duterte yung sinabi nga po ni JJ Suarez. Ayan ha. So, sana merong matutunan sana si Sara Duterte dito kung may matututunan siya. Yan So diyan po sa team replays po, so ano masabi nyo nga po dito sa statement nga po or binigay na advice. Actually hindi nga advice eh. Warning pa nga eh. Oh, na pagbibigay nga po ng warning ni Congressman JJ Suarez dito nga po kay Sara Duterte na ang sabi nga ni JJ Suarez, sana next time alamin mo yung pinupuntahan mo. Hindi, pasensya na, hindi talaga makamove on talaga doon eh. Kasi parang pinapalabas talaga ni JJ Suarez na pumupunta ng rally si Sara Duterte na hindi niya alam yung pinupuntahan niya. Diyos ko na yan. So yan no, so pag-comment lang po sa baba, dyan po sa team replays, tsaka dyan po sa 789 po na nanonood. Palike lang po ng video po na to para po makatulong po sa content po na to. No? So salamat po sa inyong lahat. No?